Binisita ng mga opisyal ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang isa sa mga EDCA sites sa Mindanao para daw sa isang bagong humanitarian assistance and disaster relief warehouse. Pero para sa isang geopolitical analyst, hindi ito mapapakinabangan ng mga Pilipino. Si Elmar Fersuelo magbabalita. Binisita ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City na isa sa mga lokasyon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Kasama ng kalihim sa nabanggit na pagbisita si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at iba pang opisyal ng AFP. Sa nasabing pagbisita, ininspeksyon ng mga opisyal ng pamahalaan ang inaprubahan at pinondohan na Humanitarian Assistance and Disaster Relief o HADR warehouse. Sakaling matapos, inaasahan ng warehouse ay magiging dagdag na suporta para sa mabilis na deployment ng mga essential supplies para sa mga gagawing field missions at HADR operations. Ito ay magiging Joint Command Center ng ISMINCOM at atin ng Philippine Air Force at dadalaw kami sa OCD. Sa kabilang side naman may EDCA site for warehouse for humanitarian assistance and disaster response. Pati rampa para sa ganon makapreposition ang US ng kagamitan para sa disaster response at madali na lang ang pagkuha ng goods pag kailangan. Maliban dito ay binisita din ng kalihim ang lokasyon ng dalawang approved EDCA projects sa Lumbia. Ito ay ang Air Traffic Control Tower at ang runway nito. Binigyang diin ni Teodoro na mahalagang ayusin ang Lumbia Air Base dahil kabilang umano ito sa magiging major operating base ng bansa upang suportahan ang mga gagawing misyon ng AFP sa Mindanao. Papaspasan namin yung pag-develop dito kasi kailangan lumipat ang 15th Strike Wing dito. Ito ang home ng 15th Strike Wing. Magiging maintenance base ng 15th Strike Wing, magiging training base ng 15th Strike Wing at dito ibabahay ang kanilang mga asset. Magiging ano rin ito, base for Northern Mindanao disaster relief operations. No? May runway na tayo, secure yung runway at pinalalakihan natin ang rampa para sa ganoon may pagsakan ng goods and services. Samantala, hindi naman naniniwala ang isang geopolitical analyst na pawang pagtulong sa mga Pilipino ang layunin ng nasabing proyekto. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Herman Camentong Laurel, isang geopolitical analyst, kung talagang totoong nais ng Amerika na tulungan ang bansa, ay bakit doon pa ito maglalatag ng proyekto sa lugar na hindi naman madalas daanan ng bagyo? Kung talagang ang tinatayo nila ay para sa tulong sa disaster relief, alamin natin kung saan mga disaster po sa bayan natin taon-taon. At ang talagang regular na tinatamaan po ay hindi po Mindanao, lalo-lalo na Cagayan de Oro. Wala tayong masyadong nababalitaan na tumatama na bagyo doon, typhoon, baha, not Cagayan de Oro. Paliwanag ni Camentong, ginagawa lang na diversionary target ang Pilipinas sa namumuong giyera laban sa malalaking bansa. Ginagawang diversionary target ang Pilipinas. Ayon doon sa plano din ng Amerikano na tawag ay ACE, ACE. Agile Combat Employment, ACE ang ibig sabihin. Strategic plan po yun na magkalat ng mga US military bases and typhoon bases sa First Island Chain. Ibig sabihin yung parang kadena ng mga isla mula Okinawa, Japan, Pilipinas, pababa diyan sa Mindanao. Yan ang First Island Chain. Hindi na umano ito bago, lalo pat ang pagbebenta ng armas ang tanging pinagkakakitaan ng Estados Unidos. Anong talagang maaasahan natin sa Amerika? Magbebenta ng armas sa isang napakahirap na bansa tulad ng Pilipinas. Yan po ang pinaka-negosyo ng Estados Unidos, defense industry. Sa huli, sinabi ni Camentong na ang talagang maitutulong ng Amerika para sa Pilipinas ay ang maging malaya sa pangangalakal na hindi naman binibigay ng Estados Unidos. Ang pinaka-importanteng tulong na hiningi ng Pilipinas ay free trade agreement with the United States of America para tayo malayang makapag-export ng ating pinya, saging, and so on.
Ilang taon na po hinihingi ng Pilipinas yan, ayaw ibigay ng Estados Unidos. Matatandaan na inihayag ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino na sa pamamagitan daw ng EDCA sites ay mas mapapalakas pa ang pagresponde ng pamahalaan tuwing may sakuna, bagay na hanggang ngayon ay hindi pa nararamdaman ng mga Pilipino sa kabila ng mga nagdaang bagyo. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News.